Mahal kita. Pero mahal ko rin ang sarili ko, Joaquin. So I'm choosing myself. I'm doing what you can't do before. Hindi ko na ulit hahayaan na maiwan pa ako sa ere. Dahil sigurado kung yun ang mangyayari kapag nakakaalala ka na. Iiwan mo ulit ako sa ere. Dear Amihan Stories presents My Soon-to-Be Ex-Husband Got Me Pregnant. Written by Lulu Writes. Pagkakita sa mukha ng lalaking mahigpit na nakayakap sa kanya at yakap niya rin, ay mariin na lamang na naipikit ng 29 na taong gulang na si Amory Gozon ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang pinakawalan ang hiningang naipit sa kanyang lalamunan at may pag-iingat niyang inalis ang nakapulupot na braso ng kanyang asawa mula sa kanyang bewang. Bago tuluyang makawala mula sa higpit ng bisig nito, ay wala sa sariling napatingin siya sa asawa. At tulad ng kanyang hinala, ay gising na nga ang 30 taong gulang na si Joaquin Gozon. Sa pagtakbo ng oras ay mas lalo pa nitong napagtanto ang kanilang posisyon. Ngunit hindi tulad niya na kalmado lang ay agad itong nataranta, kaya nawala ng balanse at nahulog mula sa kama pagbangon. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Bakit tayo nandito? Bakit tayo hubad? Sunod-sunod nitong tanong na nagpabuntong hininga sa kanya. Pagbaling niya rito ay agad nitong tinakpan ang kahubaran, dahilan para batuhin niya ito ng unang bagay na kanyang nadampot. Yan pagiging hot-tempered at bayulente mo, ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang makawala mula sa pagkakatali ko sa'yo. Mga dahilan? Marami? Hindi makapaniwalang ulit niya habang umiigting ang pangang nakatingin dito. Wow! Saka ano pa yung isa mong sinabi? Gustong-gusto mong makawala sa pagkakatali mo sa akin? Bakit? Kanino bang ideya ang magpatali tayo sa isa't isa? Hindi ba't sa'yo? Ikaw ang nag-offer sa akin ng taling ito. Kaya pwede ba? Stop acting as if I forced you to marry me. Kung meron man sa ating dalawa ang nagmakaawang mapakasalan, hindi ba't ikaw yun? Oo nga. And now I don't want any of this anymore, Amory. So please, let me out. Mariin niyang ikinoyom ang kamao. Pasalamat ito at wala nang unan sa kama at may natitira pa naman siyang awa rito. Kaya hindi niya nabinato ang lampshade sa direksyon ng lalaking minsan nang ipinangako sa kanya ang forever. Let you out? From please marry me to please let you out in a span of 5 years? God, I can't help but wonder when all of this started. When did you start hating me so much? Parehas nating alam kung kailan. Makahulugan itong tugon na kanyang tinanguan. Hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko kahit kanino. At alam mo yan. Kaya hindi mo na kailangan magmakaawa sa aking palayain ka. Kasi gagawin ko na. Hindi ba't pinirmahan ko na yung annulment paper na sinakto mo pang pagbibigay sa gabi ng 5th wedding anniversary natin? Sa pag-ismid nito ay hindi niya maiwasang taasan ito ng kilay. What's that smirk for? Hindi ka naniniwalang pinapalaya na kita, ha? Nang mapagtanto kung anong iniisip ng asawa, ay napasinghap na lamang siya at mapakalang napahalakak habang isa-isa niyang pinupulot at sinusuot ang damit na nakakalat sa sahig. You know what? I don't even want to ask you this because it sounds so stupid. But don't tell me na iniisip mo nga ako may kagagawa nito. Na ako may pakana kung bakit parehas tayong hubad at nasa iisang hotel room? Tanong niyang hindi nito sinagot. Sa galit ay nakagat na lamang niya ang loob ng pisngi at hindi iyon tinigilan hanggang sa matikman niya ang dugo sa kanyang bibig. Talagang ganito na ba kababa ang tingin mo sa akin, Joaquin? You think I'd stoop this low and do anything to keep you by my side, so what? So we can be miserable together? Sumagot ka, Gozon! I'm sorry. Sorry? You're sorry? You're sorry for what exactly, ha? You're sorry for accusing me of scheming so you'd end up in my bed? Are you sorry for ending our marriage or are you finally sorry for breaking my heart, Joaquin? For breaking your heart? Nagtatakang ulit nito. I'm not sorry for breaking your heart. How the heck would I do that, Amory?
How can I break something that you don't even have? Excuse me? Punong-puno ng hinanakit niyang tanong sa asawa na masahol pa sa isang halimaw ang tingin sa kanya. Marami pa siyang gustong sabihin at kailangang sabihin. Ngunit hindi niya na natapos sapagkat biglang tumunog ang phone niya at kinailangan niyang sagutin iyon. May nangyari ba? Maagap nitong tanong pagkababa niya ng tawag. Ngunit imbes na paliwanag kung anong nangyari sa kanyang lolo, ay pinili niyang iwan na lamang ito sa hotel room. Punong-puno ng galit at frustration na pinagpapadyak niya ang paa sa inis nang muli siyang lampasan ng taxi na kanyang pinapara. Habang nagdadasal siya na sana ay makatanggap siya ng himala upang mapuntahan niya ang lolo niyang isinugod sa ospital at hinahanap siya, ay saktong paghinto naman ng pamilyar na BMW sa kanyang harapan. I heard what happened. Halika na. Ihatid na kita sa ospital. Ani Joaquin. Nag-iwas siya ng tingin sa lalaking hindi niya alam kung asawa pa ba o dating asawa na lamang ang dapat niyang itawag. Ayaw niya sanang tumanggap ng kahit na anong tulong mula rito. Ngunit nang mapagtanto niya nga abutin siya ng siyam-siyam, bago makakuha ng taxi, ay nilunok na lamang niya ang kanyang pride. I'm sorry. I crossed the line. Hindi ko dapat sinabi yun sa'yo. Sabi nitong hindi niya napinansin pa. Mula sa araw na iyon, ay napagdesisyonan niyang lahat ng gusto niyang iparating kay Joaquin ay sa abogado na lamang niya ipaparating. At yun na lamang ang bahalang magpasa niyon sa lalaki. Ngunit may kakaiba sa kalsada ng Kalakang, Maynila. Mas maraming sasakyan, mas mahaba ang pila at ang traffic light ay mas mabagal ang galaw. Kaya pakiramdam niya ay may kung anong force ang universe na pinipilit silang magsama pa ng mas matagal. Gusto mo bang mag-play ako ng music? Tanong nito, na bago pa niya masagot ay nabuksan na ang car stereo. Pagkarinig sa Can't Help Falling in Love na kanilang wedding song, ay agad siyang natigilan at napatingin dito. Igilid mo na lang paglampas natin sa traffic light. Bababa na ako. Marami nang dumadaang taxi rito. Amori, ihatid kita sa ospital. Hayaan mo na akong ihatid kita. Huwag ka na makulit. Tanggi nito. Alam mo naman na kahit walay na tayo, ay mananatili akong Chief Legal Counsel ng Samuel Construction Inc. Hindi ba? You and I, we live in a small world. Parati pa rin nating makikita ang isa't isa. Kaya makakatulong sa atin na kahit paano maging magkaibigan tayo. Hindi ba't parang ang sama-sama mo naman sa akin? Tanong niya, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Excuse me. Sabi ko, ang sama-sama mo sa akin. Mali ka, Joaquin. Sa ating dalawa. Ikaw ang heartless, hindi ako. Paano mo nakakayang hilingin sa akin na maging magkaibigan tayo pagkatapos nito? Paano tayo magiging magkaibigan? Paano ko kakaibiganin ang lalaking ilang taon ko rin kasalo sa kama? Ang lalaking minsan ang ibinigay sa akin ang apelyido niya. Lalaki magiging tatay dapat ng anak ko. Lalaking akala ko ay makakasama ko habang buhay. Lalaking akala ko ay kakampi ko kahit anong mangyari. Sumbat niya rito. If you want to get out of my life, just get out of my life and stop making me feel like a sore loser. Stop making me feel pathetic. I'm freaking Amori Samuels. How dare you make me feel like I'm losing everything when the whole city belongs to me? Tanong niya. Galit siyang bumaling dito at ganoon na lamang ang pagkalito niya nang dali-dali siyang niyakap ni Joaquin. Bago niya pa ito maitulak palayo o matanong kung ano bang ginagawa nito, ay naramdaman na niya ang impact ng pagbangga na kung ano sa kanila. Ma, si ate nag-respond na, ma! Natataranta, excited at tuwang-tuwang saad ng mas nakababatang kapatid ni Amori na si Cohen. Pagmulat niya ng mata ay agad niya rin iyong naipikit nang bigla siyang masilaw na parabang hindi na siya sanay sa liwanag ng ilaw ng kisame. Doktor, tawagin mong Dr. Cohen. Sabihin mong gising na ang ate mo at ipaalam mo rin kina Camila na gising na siya. Sabi ng kanyang ina. Ang ingay? Bakit bang ingay niyo ang aga-aga? At ano bang ginagawa niyo sa kwarto ko? Why are you here? Bakit wala kayo sa firm? Amori, naaksidente ka. Saad ng kanyang ina na mas lalo pang nagpabagal sa mabagal ng ikot ng kanyang mundo. Ilang araw ka nang gising pero ngayon ko lang nag-respond sa amin. Hindi lang ikaw, kundi kayo. Pagtatama ng kanyang ama na si Walden. Dahilan para magmulat siya ng mata.
Kami? Ninong kami? Kami ng driver ko? Driver? Litong ulit ng mama niya. Bago ito makasagot, ay muling bumukas ang pinto ng silid at nagmamadaling pumasok ang isa pang babae na sa wari niya ay kaedaran lamang ng kanyang ina. Ngunit bagaman pamilyar ang presensya nito, ay hindi niya maaalala kung sino ito. Nakakausap na ba si Amory? Oo. Bakit, si Joaquin ba? Gising na. Tanong ng kanyang ama sa babaeng hindi niya pa rin makilala. Ang dalawang ito, sa sobrang itinadhana, sabay silang nakoma at sabay ring naging okay. Tila kinikilig pang sabi ng kanyang ina, dahilan para hawakan niya ang braso nito. Ilang araw na ring gising si Joaquin, pero ngayon lang niya ako nakilala. Wait. Hindi ko maintindihan. Ano nangyayari? Wala ako sa kwarto? Nasa ospital ako? At mawalang galang na ho, pero sino bang babaeng to? Anong ginagawa niya rito? Hindi ba't family members only lang dapat? Bakit may ibang tao? Ma, si Kuya Joaquin, hindi makaalala. Nagsusumigaw na sabi ng isang babae na sa tingin niya ay kaedaran lang ng bunso niyang kapatid. Ano? Sabay na tanong ng lahat ng nakarinig. Saka namimilog ang mga mata ng mga itong napatingin sa kanya. What? Nalilito niyang pag-uusisa. Iha, look at me. Tingnan mo ako mabuti. Hindi mo ba ako naaalala? Anang ginang na estranghero sa kanya. Ma, can you please get this crazy lady away from me? She's stressing me out. Kung kagigising ko lang galing sa koma, hindi ba't masama na ma-stress ako? Tama siya, Cecilia. Let's get her checked by the doctor first. Ang doktor niya lang ang makakapagsabi kung ano ba talaga nangyayari. Wika ng papa niya sa kanyang ina. Imogen, naaalala ba ng kuya mo si Amory? Tanong ng estrangherong ginang sa babaeng kasama nito. Hindi rin naaalala ni Ate Amory si kuya? Imbes ay sagot ng babaeng tinawag nitong Imogen. Ma, pa, sino ba talagang dalawang yon? Sino si Joaquin? Sino ang kuyang tinutukoy niya? Patid na ang pasensyang tanong niya. Dahilan para matigilan ng lahat at mapabaling sa kanya. Ano? Kat, got your tongue? Sino si Joaquin? Is it someone important to me? A precious bet that I got before the accident happened? Parang gano'n na nga. Sang-ayon ang kanyang ina. Anong parang gano'n na nga? Kailan pa parang naging pet ang anak ko? For the end time. Sino si Joaquin? Sino pa? E di ang asawa mong sunod-sunuran sa'yo. Saad ng kababalik lang na si Cohen. What? Bakit ganyan kayo makatingin? Nagtatanong siya kung sino si Joaquin. Sinagot ko lang. Ano ba namang mahirap sa tanong niya? Tanong ni Ken pabalik, sabay lapit sa kanya. You heard me. Joaquin is your husband. Ang probinsyanong genius na pinakasalan mo 5 years ago. At ngayon ay chief legal counsel na ng kumpanya natin. Ano? Nagpakasal? Ako? Sa isang probinsyano? Hindi makapaniwalang tanong niya habang nakaturo sa sarili. Amory, hindi basta-bastang probinsyano ang anak ko. Joaquin is a Harvard Law graduate, top of his class, at salamat sa talino at skill ng asawa mong iyon, ay hindi pa natalo sa kahit na anong lawsuit ang kumpanya ninyo. Depensa ng kanyang mother-in-law. Nasaan siya? Ang lalaking pinakasalan ko. Gusto ko siyang makita. Deklara niya at pagkasabi ng mother-in-law niyang nasa sunod na hospital room lang ito, ay walang pag-aalinlangan siyang tumayo sa kabila ng panghihina at hinila ang pinaglalagyan ng swero. Inadalayan siya ng kanyang kapatid. Nang makasalubong nila ang lalaki sa hallway, ay sabay silang natigilan. That's him. Your husband. Natatawang sabi ni Cohen, dahilan para samaan niya ito ng tingin sapagkat pakiramdam niya ay pinagtatawanan nito ang kanyang asawa. You're my husband? Tanong niya. Pagkatango nito ay dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kanyang hospital room na parang walang nangyari. Ano yun? Tanong ng inang pinagkibitan niya lang ng balikat bago niya muling itinabon sa katawan ng kumot. Wala. Gusto ko lang makitang mukha niya. At? Tanong ng kanyang ama at hindi niya nanapigilang ngumiti. He is such a view. Mabuti na lang at natural talagang may taste ako sa lahat ng bagay. Kaya kahit hindi ko pa siya maalala o kung paano ako siya nagustuhan, I guess, falling in love with him won't be hard.
Because he's good looking and smart. Exactly my type. At ang built, walang-wala si Zeus. Para bang ang dali-dali para sa kanyang ibalibag ako sa kama. I freaking heard enough. Ma, kayo nang bahala sa anak niyo yan. Ayoko na. Kung kailangan niyo ako na sana ay hindi. Nasa chapel lang ako. Naghahanap ng paring makiklen sa mga tenga ko. Sabi ni Cohen, at bago ito makalabas ng kanyang kwarto, ay muli niya itong nabato ng unan. Ilang linggo pa siyang nagstay sa ospital at napauwi lang nang masiguro ng doktor na okay siya at kaya na niya kahit hindi bantay sarado ng doktor o nurse. Sapagkat parehas lang naman sila ng kondisyon ni Joaquin at sa payo na rin ang kanilang doktor na mas mapapabilis daw ang pag-recover ng kanilang mga alaala, lalo na at temporary amnesia lamang ang kondisyon nila, ay pareho silang in-advise na bumalik na sa normal at pang-araw-araw nilang buhay. Kaya heto at parehas na silang nakatayo sa tapat ng front door ng kanilang marital home. Sabi ng pamilya natin, ay 5 years na tayong kasal, hindi ba? And that we are head over heels in love with each other. Tanong niya, dahilan para mapatingin sa kanya ang asawa. Oo, yan din ang sabi sa akin ni na Jen at Mama. So, nasa na? Ang alin? The signs. The clues that we are happily married, Joaquin. Anya, muli niyang pinasadahan ang kabuuan ng maispasyong sala. This doesn't feel like home of a happily married couple. Walang warmth. And if I'm being honest, ang cold-cold ng vibe ng bahay na to, na parang kung sino mang nakatira rito, ay hindi na nag-uusap pa, na parang napipilitan na lang na magsama. Amori, tayo nakatira rito. Kung totoong sinasabi mo, na ganyan nga ang feels ng bahay, ibig sabihin tayong dalawa yun. Yung couple na parang hindi na nag-uusap. Couple na parang napipilitan na lang magsama. Sagot nitong kanyang ikinatigil. Seryoso siyang tumingin dito bago sabay na kumilos para i-explore ang kabuuan ng mansyon na 5 taon na rin nilang tinirahan. Hindi niya alam kung saan pumunta si Joaquin. Pero siya, sa home office niya. Nang makita niya ang malaki nilang wedding portrait na nakasabit sa dingding, ay para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Mula sa portrait, napunta ang tingin niya sa TV na nakamount sa pader. At sabay sa pagpindot sa remote ay ang pagplay ng video na kinuhaan sa araw ng kanilang kasal. Amori. There you are. Look at that. And look what I found. Saad niya kay Joaquin sabay turo sa TV. I don't think we're facing some turbulence in our marriage. Baka magpaparedecorate tayo kaya wala tayong mga picture sa sala. But our wedding photo is hanging in my office. At mukhang pinapanood pa nga natin ang video sa kasal natin bago tayo umalis ng bahay. Bago tayo na aksidente. Come sit. Watch this with me. Baka matulungan tayo nitong makaalala. Bakit? Agad niyang pag-uusisa sa asawa nang mapagtantong tila may kakaiba sa kinikilos nito. Bakit ganyan ka naman makatingin? Yung mukha mo. Parang mukha ng lalaking nadiskubre na malayo palang marriage natin. Sa perfect at loving marriage na sinasabi ng lahat na meron tayo. Ano ba kasi yun? Did you just found that we are in the middle of separation? Na lingid pala sa kaalaman ng lahat ay ipapaano na pala natin ang kasal natin? Nakangiti niyang pag-uusisa. Sabay sa muli niyang pagbaling dito ay ang pagtayo niya sa couch at ang pagkalat ng gulat at pagkataranta sa mukha nito. May naaalala ka na, Amori? Tanong nitong nagpakunot sa kanyang noo. Wala. Wala pa. Bakit? Totoo ba? We are in the middle of separation? Nagpapaanal tayo ng kasal? May nakita kang evidence na yun nga ang ginagawa natin bagong aksidente? Sunod-sunod niyang pag-uusisa na agad din itong inilingan bago lumapit sa kanya. No, we are not. Wala akong nakitang ganong ebidensya. We are not in the middle of separating from each other. We are happily married. Totoong happily married. At hindi lang fasad ang pagiging masayang mag-asama natin. Anito sabay tap ng bakanting espasyo sa sofa para paupuin siya na agad niyang sinunod. Okay, akala ko kasi sayang naman kung maghihiwalay pala tayo. Pinost nito ang video na nagpe-play saka seryoso ang matang tumingin sa kanya. Sayang naman. Tumango siya sabay tingin sa TV at play ng video. Oo, sayang naman, Joaquin. Hindi ko man aalala ang huling 5 taon ng buhay ko. Pero isang sigurado. Yung tipo mo yung type ko.
At may theory pa nga ako noon na imposible nag-i-exist ang ideal man ko. But here you are, married to me. Kung kasal nga tayo, and for some reason naghihiwalay na pala bago tayo na aksidente. Sayang naman. Sayang ka. Sayang tayo. Mukha pa namang bagay na bagay tayo. Sabi niya, paglingon niya rito ay hindi niya napigilan ang sariling mapangiti nang makitang nakatingin sa kanya ang asawa. Tulad ng pagtingin sa kanya nito sa araw ng kasal nila na napapanood niya ngayon sa TV. You can't look like that at someone you don't love and want to get away from. Kaya sigurado kung wala tayong problema sa pagkasama natin. Tila siguradong deklara niya bago muling ipinako ang tingin sa TV. Right. Sang-ayon nito. Sabi nga nila, the heart will remember what the mind can't. Kung ayaw ko na sa'yo, sa isang tingin pa lang, mararamdaman ko na yun, hindi ba? Ano? Ano bang pinagsasabi mo dyan, mister ko? Tanong niya. Sunod-sunod itong napalunok at sa biglaang paghawak nito sa kanyang kamay, ay bigla na lang siyang sininok. Dala ng gulat habang ang kanyang pisngi ay nagiinit na. Kung ano mang problema natin sa pag-asama natin noon, bago tayo maaksidente at mawala ng alaala, hindi na natin problema yun ngayon. Iwan na natin yun dito. Losing our memories give us clean slate. So let's use that to start a new life. Anito. Samantala, nang makita ni Joaquin ang pirmadong annulment paper sa kanyang home office sa unang araw nila sa kanilang marital home, ay gusto niya na agad ipaalam iyon kay Amory. Ngunit nang makita niya ang lambing at kislap sa mga mata nito, pagkatapos niya itong mahanap sa sarili nitong opisina, ay hindi na niya nagawang sambitin pa ang katotohanan. Wala siyang ideya kung gaano na ba kalala ang sira sa pagkasama nila. Para umabot sila sa legal na hiwalayan noon. Ngunit ang nasisiguro niya ay ayaw at hindi niya kayang saktan ang kanyang may bahay. Sino nakipaghiwalay sa ating dalawa? Sino nagbigay ng annulment paper? Sino nag-initiate ng annulment? Ikaw ba? O ako? Litong-lito niyang bulong sa natutulog na figura ng kanyang asawa na mahigpit na nakayakap sa kanya habang nakasiksik pa sa dibdib niya. Isang linggo nang nakararaan simula nang makalabas sila ng ospital at muling nabuhay sa sarili nilang bahay. Ngunit kahit alam niya na kung paano ko kontakin ang abogado niya at abogado nito, sapagkat kasama rin naman siya sa mga dokumentong nahanap niya sa opisina, ang contact details ng mga iyon, ay hindi niya pa rin nagawang kontakin miski ang sarili niyang abogado. Natatakot siyang malaman ang buong katotohanan. Ayaw niyang malaman kung anong nangyari, lalo na at gustong-gusto niya ang babaeng nakahiga sa kanyang bisig. Gusto niya na ito ang huli at una niyang nakikita sa pagmulat ng kanyang mata. We both like what we have now. I can see it in your eyes. You're happy with what we have, so I will make it go away. Gagawin kong lahat para masigurong hindi mo malalaman ang tungkol sa annulment. At kung sakaling bumalik ng alaala natin, siguro naman, mas ipiliin nating ipagpatuloy ang kung anumang meron tayo. Kaysa ang ipagpatuloy ang paghihiwalay natin, hindi ba? Bulong niya sabay haplos sa buhok nito. Joaquin, gising ka pa? Bakit gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? Gusto mo gawan kita ng tea? May chamomile sa kusina. Nakakatulong yun para ma-relax at... Hindi na. Ayos lang ako. I'd rather have you in my arms than drink tea. Anya sabay hila sa asawa upang mas lalo pa itong mapalapit sa kanya. Pagkatanggap nila ng go signal mula sa kanilang doktor na pwede na silang magtrabaho, ay wala na silang sinayang na oras at bumalik na nga sa posisyong magtatatlong linggo na nilang iniwan. Tulad ng sabi sa kanya, ay Chief Legal Counsel nga siya ng Samuels Construction, habang ang asawa niya ang head architect ng kumpanya. Sir Joaquin? Tawag ng kanyang sekretarya. Si Attorney Montero po, hinahanap kayo? Attorney Montero, anong ginagawa niya rito? Hindi ko naman siya pinatawag. Nakita ba siya ni Amory? Kabadong tanong niya sabay hila rito, papasok sa kanyang opisina at baba sa blinds. Hindi po, nasa East Wing po ang office ni Miss Samuels at ikaw, nandito sa South Wing. Malayong malayo po kayo sa isa't isa. Tulad ng na-request mo bago kayo maaksidente. Na-request ko? Ako nag-request na mapalayo ako sa asawa ko. At anong tawag mo sa kanya? Miss Samuels?
Miss Samuels? Samuels? Bakit Miss Samuels ang tawag mo sa kanya? Bakit Miss at hindi Mrs.? Bakit Samuels at hindi Gozon? Asawa ko siya at kasal siya sa akin. Napakamot ang sekretarya niya sa batok. Sir, kayo rin naman na nagsabi sa akin noong nakaraan na Miss Samuels nang itawag ko kay Ma'am Amory. Sabi mo kasi, malapit na siyang mawala ng karapatan sa apelyido. Don't say that. Baka may makarinig sa'yo. Kung sinabi ko man yun noon, isipin mo na lang na nasisiraan ako ng bait. But now, I want you to call her Mrs. Gozon, like everyone else. Because she will remain a Gozon. My wife. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Malalim siyang napabuntong hininga at napahawak sa kanyang dibdib sa gulat nang pagharap niya sa mesa ay nakatayo sa harap niyon ang kaibigan at abogado niyang si Steven Montero. I heard you and Amory are suffering from a short-term memory loss and is living together. I just got back from UK. But now that I'm here, we can sort things out. Pagkalapag nito ng bag sa table niya, ay muli itong pumihit sa kanyang direksyon. Kayong dalawa lang nakakaalam ni Amory na nasa kalagitnaan kayo ng paghihiwalay. Kaya walang nakapagsabi sa inyong hiwalay na kayo, hindi ba? Well, there goes my surprise. You, my friend, will get back the freedom that a bachelor life has to offer. At may good news ako. Kasi iba naman ang schedule ng pre-trial. Ayoko na. Anya. Ayaw mo na? Ayaw mo na ng Joaquin? Ayaw mo nang umattend ng pre-trial? Okay, ako nang bahala. Ayoko nang ituloy ang annulment. Kakaschedule lang ng pre-trial. May oras pa akong withdrawin ito, hindi ba? Hindi pa naman huli. I can make all of this go away, right? Yeah, of course you can. You can make all of this go away. Pero bakit? Teka, alam mo nagpapaanal kayo ni Miss Samuels? Mrs. Gozon Ziv. Amory Gozon ang asawa ko. At oo, alam ko. Matagal-tagal ko na ring alam. At si Amory, alam niya ba? Paano mo nalaman? May nakita akong kopya ng annulment paper sa opisina ko. Alam ko. Pero hindi alam ni Amory. At ayoko malaman niya. Can you talk to her lawyer? Tell her that I want to withdraw. And if she can keep her mouth shut, I'm willing to pay her. She can name her price. Basta maglaho lang siya sa buhay namin ni Amory. You did hit your head. Komento nito dahilan para samaan niya ito ng tingin. In my defense, I'm not trying to mock you. I just find it amusing that from being hell-bent of wanting your freedom back, you're now hell-bent into protecting your marriage. Steven. Seryoso niyang tawag. Can you help me make all of this go away? Seryoso ko. Ayoko nang hiwalayan ang asawa ko. I'm not sure, okay? Hindi ko alam kung masusuhulan natin ang perang abogado ng asawa mo. But I'll see what I can do. Do you promise? Parang 5 taong batang tanong niya sa matalik na kaibigan. Ziv, mangako ka sa akin. Natutulungan mo akong malusutan nito. Natutulungan mo akong protektahan ang marriage namin ni Amory. Bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit. Kung bakit gusto mo nang manatiling kasal sa kanya. Samantalang noong nakaraang buwan, talo mo pang lalagutan ng hininga kapag hindi ko agad na file ang annulment. I'm in love with my wife. Says who? By everyone around you. Hindi nila alam kung ano bang totoong nangyari sa pagitan yung mag-asawa. Pero ako, alam ko. You don't love Amory anymore. Sa mata mo, Amory is a heartless monster. I hate her that much. Na nagawa ko siyang tawaging heartless monster. Yeah, I think so. Look, I don't know when it all started. Probably when she had her second miscarriage. But bottom line, you said you'd die living a miserable life kapag hindi ka nakalaya sa kanya. That's how much you hate her. 2 beses na siyang nakunan. At sinisisi ko siya sa nangyari. Kaya ba kami nagkasira? I was blaming my poor wife instead of comforting her. Tanong niyang nagpatigil kay Steven. I don't know for sure, okay? Irreconcilable differences ang ginamit mong ground for annulment and we thought Amory wants you out of her life too. Kasi umagri naman siya agad. Joaquin, sabihin na natin na for some reason, you two found yourself in love again because you forgot what your irreconcilable differences are. Or why you two hate each other to the core. Pero paano kapag parehas na kayo nakakaalala? Pagkisisihan mo na hindi mo tinuloy ang annulment.
Yumuko siya at punong-puno ng pagde-deny na umaling dito. Sabi mo, ayoko na sa kanya. Ayoko na maging parte siya ng buhay ko. Napagsisisihan ko kapag hindi ko tinuloy. Pero bakit pakiramdam ko, mas pinagsisisihan ko kapag itinuloy ko ito? Everything happens for a reason, right? Baka itong dahilan kaya kami na aksidente at nakalimot na dalawa para magkaroon kami ng isa pang pagkakataon. Sir, bagaman hindi pa nagsasabi ng kanyang sekretarya kung anong dahilan ng hapong-hapong pagpasok nito sa opisina niya, ay parang alam niya na kung bakit at nagmamadali na siyang tumakbo papunta sa opisina ng asawa. Nahimatay raw ito at dinala sa ospital, kaya mabilis siyang nagmaneho paalis ng kumpanya. Gising na si Amory pagdating niya sa ospital. Amory, you're awake. Thank God, you're awake. Kagagaling ko lang ng doktor at sabi niya. Matagal mo nang alam. Ilang linggo na. 2 weeks to be exact. Sapaw nito sa kanyang sinasabi. Ano? Matagal ko nang alam ang alin. Na nag-file tayo ng annulment. That we are in the middle of ending our marriage. Paano mo nalaman? Kinonta ka ba ng abogado mo? Did you hear about the pre-trial? May naaalala ka na, Amory? Nakakaalala ka na rin? Gulat at galit nitong tanong na agad niyang inilingan. Hindi. Wala akong naaalala. Miski isang alaala, wala pa. Pero alam mo naghiwalay tayo, hindi ba? I think you found out the day we went home. Kaya ganoon na lang ang sinabi mo noon. Amory. Sagutin mo ako, Joaquin. Noong araw na yun, alam mo na hinihiwalayan mo ko. May nakita akong kopya sa opisina ko. At hindi sumagi sa kokote mong sabihin sa akin. Why? Were you having fun? Masaya bang makitang nagpapakatanga ako sa ideya na masaya tayo? Was it satisfying? Seeing me all dreamy and stupid about our so-called perfect marriage na matagal na palang sira. Amory, hindi. Amory, hindi ko sinabi sa'yo because it doesn't feel right, okay? Kasi hindi lang ikaw yung may gusto ng idea ng kasal. Mag-asawa at masaya tayo. Gusto ko rin. Which is why I am asking Steven to make it all go away. Give me time. Just give me some time at maayos ko pa to. Sa pag-iling nito habang nangingilid ang luhang nakatingin sa kanya, ay pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, nakakaalala na ako. Kaya mo pang magpanggap na wala tayong problema. O na kung meron man, ay maayos natin. Pero ako, hindi na. Amory, please. Sabi mo na aalala mo na lahat, diba? So kaya mo nang ikumpara ang relasyon natin bago ang aksidente sa kung anong meron tayo nitong nagdaang 2 linggo. You of all people can tell that we can fix it. We can still fix it. Noong binigay mo sa akin ang annulment paper, noong gabi ng 5th wedding anniversary natin, nagmakaawa ako sa iyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagmakaawa ako. Sabi ko sa iyo, pag-isipan mo ng mabuti. Pag-isipan natin ng mabuti. Let's try to fix this. Let's go to couples therapy. I didn't want to let you go because even you said that we had an irreconcilable differences. And even when we acted for the last 3 years as if we are no longer in love, I was in love with you. Still in love with you. At ako rin. Putol niya sa mahabang litanya nito habang nakaluhod sa harap nito. Amory, I was lost, okay? We were lost. But here we are. Nakabalik na tayo. Kaya wag na nating ituloy. I'm still in love with you too. No, you're not. Garalgal ang boses na bulong nitong dumurog sa kanyang puso. I am. Amory, I promise I am. You just can't remember that you hate me. That you think of me as a monster. O baka nga, mahal mo ko. Pero kapag naalala mo kung bakit halimaw ang tingin mo sa akin, makakalimutan mo na rin ulit yung nararamdaman mo. Paulit-ulit siyang umiling sabay luhod sa harapan nito habang nakahawak sa kamay ng asawa. Mahal mo pa rin ako. Kakasabi mo pa lang, Amory. Baby, please, don't do this to us. Bakit ako na naman? Bakit parang kasalanan ko na naman? Bakit nasa akin na naman nagsisiwakin? Why are you being so unfair to me when I'm doing you a favor and you thank me for pushing this annulment? Suminghot ito at may ngiting pinunasan ng kanyang pisngi. Mahal kita. Pero mahal ko rin ang sarili ko, Joaquin.
So I'm choosing myself. I'm doing what you can't do before. Hindi ko na ulit hahayaan na maiwan pa ako sa ere. Dahil sigurado kung yun ang mangyayari kapag nakakaalala ka na. Iiwan mo na ulit ako sa ere. Pagbukas ng pinto at pagpasok ng in-laws niya sa kwarto, ay agad siyang nabato sa kanyang kinaluluhuran. Habang ang asawa ay dali-dali ng tinuyo ang luha sa pisngi. Ano nangyayari? Bakit nakaluhod siya sa harap mo, Amory? Tanong ng mother-in-law niya. Bumalik ng alaala ko. Bago ang aksidente, nagpapaanal na pala kami ng kasal ni Joaquin. At itutuloy namin ang desisyon na yun. Ngayong araw, aalis na siya sa bahay namin. Simple at casual na pag-iimporma ni Amory sa mga magulang. Bago ito bumalik sa pagkakahiga at tumalikod sa kanya. Pag-uwi ko, ayoko na makita miski ang anino mo sa bahay. I want you to take all your traces when you leave our house. Makalipas ang isang buwan, mariing napapikit si Amory at malalim na napabuntong hininga nang nawalayan niyang kinakapanya na naman ang bakanteng espasyo sa kanyang kama. Na para bang umaasa siyang may mahahanap siyang kung sino. Kahit na alam niyang isang buwan nang lumipas, simula ng huling beses niyang makatabi ang sapilitan niyang pinalayas na asawa. Sabay na tuluyang pagmulat ng kanyang mata ay ang pagbaligtad ng kanyang sikmura, dahilan para mapatakbo siya sa CR. No, it can't be. It can't be. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili habang nag-i-scroll sa kalendaryo sa kanyang cellphone. Nang makumpirma niyang magdadalawang buwan na nga siyang hindi dinadatnan, kahit na regular naman siya, ay dire-diretso nang kumabog ang kanyang dibdib. Gusto man niyang magpaka-in denial na maaaring delayed lang talaga siya at wala yung ibig sabihin, ay hindi niya naman na kayang i-ignore ang lahat ng signs na nagsusumigaw na maaaring nagdadalang tao nga siya. Kaya pagsapit ng umaga, ay dumiretso na siya sa kanyang OB. Amory. Gulat na tawag ng kanyang ex-husband nang galit na galit siyang sumugod sa opisina nito. Kailangan nating mag-usap, walang hiya ka. Yumigo, atungo muna kaming papaistorbo sa kahit na sino. Mahigpit nitong bilin sa kanyang sekretarya bago muling tumingin sa kanya. Tulad ng sinabi mo, tinigil ko ng pagpapadala ko sa iyo ng bukay. Bakit? Meron ka pa rin bang natanggap? Kung meron, I can assure you na hindi yun ang galing sa akin. Teka, may nagpapadala sa iyo ng bulaklak. Sino? May ibang naniligaw sa iyo. Pumayag ka. Pumayag kang ligawan ng iba pero nasa akin ang asawa mo. Ayaw mo magpaligaw. Ex-husband. Soon to be ex-husband. Kasi wala pang desisyon ng korte. Ganun na rin yun. Magiging ex-husband pa rin kita. At saka pwede ba? Hindi ito ang ipinunta ko rito. Hindi. Hindi na siya sumagot at sa halip ay dire-diretso niyang inilapag ang sonogram sa harap ni Joaquin. Ano to? Nakabuntis si Cohen. Magiging tita ka na. Sira ulo ka ba? Kung sakaling ang si Cohen na nakabuntis at magkakaroon ng anak, bakit ko naman sa'yo ipapakita ang sonogram? Ewan. Baka kasi gusto niyo akong kuning ninong. Wait, you're pregnant? Paano nangyari? Wala naman nangyari sa atin nung 2 linggo tayo magkasama sa bahay. Nung mga panahong yun, walang nangyari sa atin. Pero nung araw bago tayo na aksidente, sa founding anniversary ng Samuels, we both got drunk and something happened between us. Surprise! Ito nang bunga ng pagiging reckless natin nung gabing yun. You got me pregnant, Joaquin. Kung bakit hindi ka kasi nag-iingat nung gabing yun? Anong ginagawa mo? Agad niyang pangungusisa nang makitang abala na ito sa dinadial sa cellphone. Tatawagan ko si Steven. Sabihin ko mag-reconcile tayo at magpapasa ng motion to dismiss the case. Motion to do what? To dismiss the case para hindi matuloy ang annulment. At sino nagsabi sa'yo na gagawin natin yon? Na hindi na natin itutuloy ang annulment? Masungit niyang tanong sabay hablot ng phone nito na hindi niya natuluyan pang nailayo sapagkat mabilis nitong nahuli ang kanyang bewang. Amory, you're pregnant. Parehas tayong kakailanganin ng magiging anak natin. Alam ko. Sang-ayon niya. Yun naman pala eh. Kaya ibigay mo na sa akin ang phone ko para matawagan ko na si Steven. Maghihiwalay pa rin tayo, Joaquin. Parehas tayong kailangan ng magiging anak natin. Kaya magko-co-parent tayo. Co-parenting? Tanong nitong tinanguan niya. Sinabi ko lang sa'yong buntis ako dahil karapatan mong malaman na magkakaanak ka sa akin.
Pero hindi yun invitation para bumalik ka ng tuluyan sa buhay ko. Nasabi ko nang kailangan mong malaman, kaya aalis na ako. Anya at hawak-hawak ang handle ng pinto nang may tinanong ito dahilan para muli niya itong harapin. Hindi mo ba ako namimiss? Magsisinungaling ako sa'yo kapag sinabi kong hindi. Minsan, nagigising pa rin ako na hinahanap pa rin kita sa tabi ko. Kahit na 3 taon mo na akong hindi tinatabihan. Hindi pa rin ako sanay na wala ka sa tabi ko kapag gigising ako. Joaquin, kaya oo. Oo ang sagot ko. Minsan, pinagsisisihan ko pa rin pinatuloy ko ang annulment. But this annulment brought us peace, didn't it? It brought back the respect that we both lost for each other. Kaya ayos na rin. Kasi sa wakas, hindi na halimaw ang tingin mo sa akin. Amori. Joaquin, hindi. Hindi na ako galit. At ganun ka rin, di ba? Okay na to. Kung pinilit nating magsama, baka maulit lang yung dati. At iniisip ko pa lang, hindi ko na kaya na muli mo kong kakamuhian. Malalim siyang bumuntong hininga at suot ang payak na kurba sa labing ngumiti rito. Hindi ako duwag kasi hindi ako sumugal ulit sa'yo. Napagod lang siguro. Natuto. Kasi sa huling 3 taon ng pagsasama natin, na dinidistansya mo ang sarili mo sa akin. Araw-araw akong sumusugal noon. Sa tuwing inihintay kong kumatok ka sa pinto ng kwarto natin, sa pag-asang maahanap mo ang daan pabalik sa akin, sumusugal ako noon at paulit-ulit ako natatalo. Kaya ayos lang naman kung napagod ako, hindi ba? Hindi ko naman to kasalanan. Hindi mo kasalanan. Ako may kasalanan. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko na sa yung hinihiling mo. Ititigil ko na. But I promise that I'll be there for you and our baby. Thank you. I badly need that to hear from you. Na hindi ko mag-isa nga harapin ito. Anya bago ito tuluyang tinalikuran. Sa takot na baka muli siyang makunan, tulad ng nangyari sa mga nauna niyang pinagbubuntis, ay minarapat niyang kausapin na ang magulang tungkol sa kanyang kalagayan. Salamat sa tulong ni Cohen, na tulad niya ay isa ring promising na architect, ay nagkasundo silang lahat na ito muna ang hahawak sa iniiwan niyang posisyon, habang nagpapahinga at focus muna siya sa kanyang ipinagbubuntis. Ano yun? Bulong niya sa sarili nang makarinig siya ng papalapit na yabag sa pinto ng kwartong kanyang gamit. Imbis kasi na sa dating marital home nila ni Joaquin, ay pinili niyang sa bagong acquire niyang beachfront property sa Batangas, manirahan. Habang nakabakasyon at gawa ng biglaan niyang paglipat, ay hindi pa nakakabiyahe ang kanyang kasambahay at security personnel. Bukas pa ang dating ng mga ito, kaya kasalukuyan siyang mag-isa sa pagkalaki-laking bahay. Good Lord, please help me. Huwag mo pong hayaan na may mangyari sa amin ng anak ko. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang hawakan at mahalikan ng anak ko. Bulong niya sa garalgal na boses habang hawak ang lampshade nang lumalapit siya sa pinto. Ilang segundo, pagpihit ng seradura ay diretsyo nang bumukas ang pinto. At tumambad sa kanya ang gulat na si Joaquin. It's me. Ako to. Ako lang to. Paulit-ulit nitong sabi habang kinukuha nito ang lampshade na agad nitong inilapag sa sahig. Nasisiraan ka na ba talaga, ha? Tinakot mo ako eh. Akala ko akyat bahay ka. Akala ko masamang loob. Muntik na kitang nahampas ng lampshade. Akala ko may mangyayari na sa amin ang anak natin. Sunod-sunod niyang sabi at kalaunan ay tuluyan na siyang nanghihinang napaupo sa sahig. Agad siya nitong dinaluhan sa kabinuhat na punta sa kanyang kama. Habang pinupunasan nito ang luha mula sa kanyang pisngi na hindi niya namalayang tumulo na pala. Akala ko, hindi na kita makikita. Bulong niya sa mas maliit na boses. Umaasa na baka hindi iyon narinig ng dating asawa. Ngunit, sa kislot ng mata nito sa kanyang nakita, alam niya na agad na nasagap iyon ang tenga nito. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Paano mo nalaman nandito ako? Sino nagsabi sa'yo? You think you're the only one who have your ways, ha? Sana man lang tumawag ka. Bago ka pumunta rito para alam ko. Hindi yung parang aatakihin ako sa puso sa takot sa bigla mong pagsulpot dito. At saka, paano ka ba nakapasok dito? Hindi nakalakang gate, pati ang front door. Hindi. Don't worry, nalako na. Paninigurado nitong nagpabuntong hininga sa kanya. Sinabi sa akin ni Cohen. Ano na naman ang idinaldal sa'yo ng kapatid kong yun?
Naka-indefinite leave ka. Gusto mo muna mag-focus sa pagbubuntis mo. Right. Masyado kasi akong workaholic noon at mas inuuna ko ang trabaho kaysa sa pinagbubuntis ko. Kaya malamang, shocking ito on your part. But yeah, whatever you heard from that brother of mine is true. I want to focus on our baby. I want to keep it safe. Sabi niya saka nag-iwas ng tingin dito. Dumaan ako sa grocery bago dumiretso rito. Bumili ako ng gatas at ipagtitimpla kita. Dito ka lang muna. Bili nito na bago pa magawa ay pinigilan niya na. Dahil ba hindi ako umiyak? Tanong niyang agad na nagpabalik kay Joaquin sa kanyang tabi. Anong ibig mo sabihin? Nagugulo ang sambit nito. 3 years ago, nung unang beses ako nabuntis, kambal ang anak natin. I lost one of our twins in a miscarriage. Imbes na sundin kong utos ng doktor na magpahinga na at wag nang magpaka-stress sa trabaho, pinili ko pa rin puntahan yung bidding para sa project ng Skyway ng San Miguel. And then that very same day, just a week after I had my first miscarriage, sumunod yung isa. Nawala rin yung isa. Pareho ko silang nawala kasi ayoko magpaawat. Panimula niya, malalim siyang bumuntong hininga habang hirap na hirap niyang ikinuyom ang kanyang kamao kasabay ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Doon ka siguro nagsimulang magalit sa akin. Doon mo siguro ako unang beses nakita na parang isang heartless na monster. Because I didn't cry when I lost both of them. But just because I didn't cry doesn't mean that I didn't mourn for them. I did, Joaquin. In my own way. In my own way that you can't understand. Kasabay ng kanyang pagsinghap ay ang pagtingin niya rito. Pero remember 3 years ago? Halos mababankrupt na noon ang Samuels. Ang negosyong buong buhay na pinaghirapan ng pamilya namin. Muntik nang mawala. And maybe you're right. Punong-puno nga ako ng pride. Kasi hindi ko kaya na sa kamay at pamamalakad ko mawawala sa amin ng kumpanya. Kaya kahit nakunan na ako nun, pinilit ko pa rin makuha yung bidding sa project. Kasi yun na lang ang paraan para masave ang kumpanya namin mula sa bankruptcy. Amori. Alam ko, Joaquin. Nakita ko yun. Nakita ko kung paano mo inakalang pinili kong isakripisyo ang natitira nating anak para sa kumpanya. Pero kahit na gano'n ang labas nun, hindi naman yun ang intensyon ko eh. Malalim siyang bumuntong hininga habang pilit niyang pinapakalma ang sarili mula sa mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. I just want to save my family that time. Hindi ko na alam na mangyayari yun. You said you weren't mad. But I saw it in your eyes. Sinisisi mo ko. At makasarili na ako makasarili. Kasi hiniling ko noong panahon na yun na sana iintindi mo ko. Sana hindi mo ko sinisi kasi ginagawa ko na yun sa sarili ko. I'm sorry, Amori. I'm so sorry. Hindi ko alam. Wala kang sinabi. Paano ko kasi sasabihin? Paano ko sasabihin? Paano ako makikiusap na wag mo ko sisihin? Na kahit noon lang intindihin mo ako eh. Alam kong kasalanan ko naman. Ginusto ko magpaliwanag sa'yo. Plano ko magpaliwanag sa'yo. Hinihintay ko lang na humupa ang galit mo pero hindi yun humupa. And before I know it, sinusunog na tayo ng galit mo. At hindi ko na alam kung paano tayo aayusin. Hindi ko alam kung paano kahit gustong gusto ko kasi mahal na mahal kita. Kaya kahit ayoko, kahit parang ikamamatay ko, ibinigay ko sa iyo ang anamantay hinihingi mo. Lalo na nung sinabi mong parang ikamamatay mo kung hindi pa kita palalayain. Hinang-hina siyang napayoko habang ang dalawang palad ay nakatakip sa kanyang muka. Hindi ko magawang umiyak para sa kambal kasi kasalanan ko nangyari. Ako may gawa nun, kaya anong karapatan kong umiyak? Araw-araw ko naaalala ng kasalanan ko. Kaya nilunod ko sarili ko sa trabaho. Pero sa paningin mo, akala mo umaakto ako na parang walang nangyayari. Na okay lang ako kahit nawalan tayo. Kaya lalo kang nagalit. Pero hindi ako okay. Hindi ko ginusto nangyari, Joaquin. Hindi ko ginusto na nawala sa atin ang anak natin.
Lalo na't nawala ka na rin sa akin pagkatapos ng nangyari. Sabi niya. Nang maramdaman ang init ng yakap nito ay mas lalo siyang napahagulhol. Kahit huli na, sa wakas ay naramdaman niyang hindi lang siya ang may buhat ng pasading matagal nang nagpapahirap sa kanya. Tabi silang natulog noong gabing iyon. Wala nang nagsalita pa pagkatapos nilang magkaaminan, pagkatapos niyang magpaliwanag. Magkayakap lang sila buong magdamag. Tulad ng nauna niyang pagbubuntis ay sensitive pa rin ang dinadala niya ngayon. Kaya minarapat ni Joaquin na sa rest house na lang gawin ang majority ng trabaho. Habang ang mga meeting nito na kailangan talagang attendan in person ay binabiyahe nito sa umaga at pagkatapos ay agad din itong umuwi. Amori. Bulong nito agad na gumising sa kanya. Inalis niya ang prenatal book sa ibabaw ng baby bump niyang malaki na sapagkat 5 buwan na simula nang lumipat sila sa Batangas at 6 na buwan na siyang buntis ngayon. Bakit dito ka natulog? Mahamog dito at malamok. Baka mamaya madengge ka. Nagpahid ako ng mosquito repellent, kaya hindi ako pinagpiestahan ng lamok. At yung isa pang tanong mo, maniniwala ka ba sa akin na tumigil ang batang to sa kakasipa nang pumweso ako rito sa porch? Na para bang alam niyang napagbigyan siya sa gusto niyang maghintay sa'yo rito? Baw-baw. Nakangising tawag nito sa bayo ko sa kanyang tiyan. Hindi ba't may bilin ako sa'yo na wag mong pahirapan ng mommy mo? Tanong nito, pagsipa ng baby sa kanyang sinapupunan na para bang naiintindihan nito ang sinasabi ni Joaquin, ay napahawak na lang siya sa braso ng binata. Wag. Nahihirapan niyang awat dito. Wag mo na siyang pagalitan. Kasi parang sumasagot sa pamamagitan ng sipa at lamang loob ko ang nahihirapan. Tulungan mo na lang akong tumayo at tumasok sa loob. Teka, naghapunan ka na ba? Hindi pa, pero ako nang bahala. Mag-iinit na lang ako ng pagkain. Hindi na ako na. Total, mahihirapan na rin naman akong makatulog. Paghahain na kita. Maupo ka na lang doon. Anya sabay hila rito papunta sa kusina. Habang binubutingting niya ang mga Tupperware sa ref, ay bigla niyang naramdaman ang kakaibang tingin na pinupukol nito. Kaya kunot-no niya itong hinarap pitbit ang Tupperware na may kaldereta. Sa tingin mo pa lang, ramdam ko nang may gusto kong sabihin. Ano yun? Amori, granted ng annulment natin. At nag-issue na rin ng court ng decree of annulment na kailangan na lang natin i-register sa local registry para tuluyang manalify ang kasal natin. Granted na? Agad-agad? Ang bilis naman. Nauutal niyang tanong habang pilit na pinanatiling kalmado ang sarili. Hindi ba't madalas na taon ang inaabot ng annulment? Tanong niya sa nanginginig na boses. May written agreement kasing ipinasa ang mga abogado natin about sa property natin at sa custody ni Bawbaw. At tulad ng sinabi nila, kayang i-expedite ng ganong agreement ang process ng annulment. Tapos, uncontested pa. Kaya granted na within 6 months. Okay. In 3 months, makanganak naman na ako. Pagkatapos ko mag-adjust, tulad ng napag-usapan, pwede ka na ulit bumukod. Anya at mariin na lang na napapikit nang mabasag ang kanyang boses. Agad niyang inilapag sa counter ang Tupperware na hawak at walang paalam itong tinalikuran. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis sa kusina, ay nahuli na siya nito at nabakhag. Joaquin. Ayokong i-register ang decree of annulment. Ayokong ma-dissolve ang kasal natin na parang hindi yun nag-exist in the first place. Bulong nito habang paulit-ulit na umiiling. Hindi na dapat natin hinahayaan na umabot sa ganito eh. Dapat pinatigil na natin. Dagdag nito. Joaquin, alam mo naman kung bakit gusto kong ituloy ang annulment, hindi ba? Para sa'yo rin ang ginagawa kong ito. Kapag nakaalala ka na, pasasalamatan mo ako na hinayaan pa rin kita, na pinalaya kita. Hindi ko kaya magpasalamat. Ayoko pa nang lumayo mula sa'yo. Sa'yo na lang ulit ako, Amori. Please, make me yours again. Pakiusap nito habang dahang-dahang lumuluhod sa kanyang harap. Joaquin, madiing tawag niya sa pangalan nito habang hawak ang braso nito at pilit itong hinihila para tumayo. I'm sorry. Patawarin mo ko. Patawarin mo rin ako, Amori. Hindi lang ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nagkaganito. May kasalanan din ako. Everything went wrong because I shot you out. Ako ang naunang lumayo. Kaya tuluyan tayo nagkaganito.
I'm sorry for letting my anger and grief get the best of me. Patawad na hinayaan kong ilibing ng galit ko. Dahil sa nangyari ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi dapat ganun. Hindi dapat natin iniiwan ang isa't isa. Sa ere. Lalo na nung panahong kailangan natin ng isa't isa. Hindi ko dapat iniisip na ako lang ang nasasaktan. Paulit-ulit nitong hinalikan ang kanyang palad na ayaw nitong pakawalan na para bang doon nito kinukuha ang natitira nitong lakas. Miserable tayo noong panahong yun. Hindi dahil sa isa't isa, kundi dahil hindi tayo nagkakampi. I need you. I'm sorry if it took me this long to realize that I will never stop needing you. Kung kinaya kong pagkawala ng kambal, sigurado ko na hindi ko kakayanin kung tuluyan ka mawala sa akin. So take me back. Take me back. I need you. Joaquin. Naiintindihan ko, Amori. Alam kong ginawa ko. Alam kong hinihiling ko kasi naaalala ko ng lahat. Naaalala ko na rin ang lahat. Naaalala mo na? Kailan pa? Bakit hindi mo agad sinabi? Natatakot ako na kapag sinabi ko, ay matatakot ka sa akin. At didistansya kasi akala mo kinamumuhian kita. Yan din ang akala ko. I thought I hate you. I thought I'd spend the rest of my life hating you. But I don't. I don't hate you. I don't want us to end. We were lost. We were just lost. Pero nandito na tayo. Parehas na tayong nandito. Kaya wag na nating pahirapan pang isa't isa. Pakiusap nito. Kahit anong pagpapakalma niya kay Joaquin, hindi ito tumitigil sa pag-iyak at agad na napapalitan ng luha sa pisngi nitong pilit niyang tinutuyo. I was wrong. I was wrong, Amori. Hindi ko dapat binitawan ang kamay mo. Pinaglaban ko rin dapat tayo. Nandito na ako. Hindi ko na uulitin. Hindi na kita iiwan. Kahit anong mangyari. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko at magsisimula tayong muli. Filing for the annulment was the biggest mistake of my life. At hindi ko nahayaan na makagawa pa ako ng ganung pagkakamali. Kaya hindi ako papayag na tuluyang ma-nullify ang kasal natin. Please forgive me. Nakangiti siyang tumango rito. Ngunit kunot noo at salubong ang kilay lang itong nakatingin sa kanya na para bang hindi nito naiintindihan na napatawad niya na ito. Maingat niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito at paghalik niya rito ay wala na itong sinayang na oras at agad na siyang tinugon. Isang beses lang akong oo sa pakikipaghiwalay sa iyo, Joaquin. Kapag humiling ka ulit ng annulment, hindi na ako pipirma ulit. Manigas ka. Magdusa ka dahil mamamatay ka, mister ko. Bulong niya rito bago niya ito niyakap ng mahigpit. Hindi na. Hindi ko nahihilingin sa iyo ang bagay na yon. Kung malampasan natin to, lahat ng bagay ang malalampasan na natin. Anito. A few months later. Okay, that's the end time today. Alam ko namang araw na ito ng pangalawang kasal nyo. Pero wala bang rules and regulations? O hindi kaya ay strict protocol kung ilang beses lang pwedeng gahalikan ng bagong kasal? Tanong ni Cohen na talagang pumangitna pa sa kanila ni Joaquin. I know this day is about you, your love, and how love can conquer every hardships out there with a proper communication and respect. But please lang, minuto yata kayo naghahalikan. Talo nyo pa yung lovebirds na pinakawalan nyo kanina. Patuloy nitong reklamo na bago niya pa masabunutan ay nakatakbo na pabalik sa table nito. Tama na yan. You're due in 3 weeks, remember? Hayaan mo na si Cohen. Baka mapano ka pa. Agad na awat ni Joaquin nang habulin niya ang kapatid para sa bunutan. Malalim siyang gumuntong hininga at may ngiti sa labi na pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Ziv, I'm glad you made it. Akala ko hindi ka naaabot eh. Baling ni Joaquin sa bagong dating dahilan para mag-angat siya ng tingin at makita ang abogado nito at matalik na kaibigan. No hard feelings, right, Amori? I mean, ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Ito naman kasing si Joaquin, pinaabot pa ng korte ang away mag-asawa. Biro nito na natatawan niyang inilingan bago siya tumayo at bumeso rito. But on a serious note, congratulations. Kayo ang unang mag-asawang nahawakan ko na ilang buwan pagkatapos maanal ay muling nagpakasal. Dagdag nito. Grabe. Ganito ba talaga maburang mag-asawang maraming pera at kayang-kayang magbayad ng abogado? Sira. Sagot niya at pabirusa na nga hampasin ang braso nito nang biglang humailab ang kanyang tiyan.
Dahilan para mapahawak siya roon at mapahiyaw na kumuha sa atensyon ng lahat. Amory, ano nangyayari? Tanong ni Joaquin na pilit niyang hinarap habang nagbe-breathing exercise na pampakalma sa sarili. Baby! Nahihirapan niyang sabi. Yes, baby. No! The baby! Our baby! I think it's ready! Manganganak na yata ako! Sigaw niya. Nang muling humilab ang kanyang tiyan, ay hindi na niya napigilan pang pilipitin ang braso nito dahilan para mapasigaw rin ito. Joaquin! Don't just stand there! Help me! Tulungan mo ko, pumutok na yata ang panubigan ko. I do want to help you. But first you have to stop twisting my arm para mabuhat kita. Pakiusap nito na agad niyang ginawa. Buong akala nila ay agad na siyang manganganak. Ngunit pagdating sa ospital ay nakatanggap siya ng kumpirmasyon mula sa kanyang doktor na hindi pa raw siya fully dilated. Mahal. Narinig niyang tawag ng asawa na hindi niya masyadong pinansin sapagkat sa tansya niya ay magdadalawang oras na siyang nagko-contractions at bukod sa pagod na siya ay para na rin siyang nangihina. Hindi ko na kaya. Bulong niya kay Joaquin, sabay sigaw sa sakit at pilipit sa kamay nito. Sa pagbukas ng pinto ng hospital room at muling pagpasok ng kanyang doktor ay agad itong tumabi. Ready the delivery room. Ani sa nurse na kasama. Ano raw? Hinang-hina niyang tanong kay Joaquin. Your wife is now fully dilated, Mr. Gozon. Manganganak na siya. Pero okay lang po ba siya? Sila ng anak ko. Normal lang po ba nangyayari sa kanya? Your wife's vital are normal. At tulad ng gusto niya, she'll have a normal delivery. Saad nitong bumunot ng takot at pag-aalala sa kanyang dibdib. It's okay. You can do it. You can do this because you're strong and brave, right? You're my strong girl. You can do this. Paulit-ulit na bulong ni Joaquin sa delivery room habang umiiri siya sa tuwing humihilab ang kanyang tiyan. Pagkaraan ng 4 na oras at nang akala niyang walang katapusan niyang paglilabor, ay narinig na rin niya ang malakas na pag-iyak ng sanggol na dali-daling ipinatong sa kanyang dibdib para sa skin to skin. You made it, baby. You made it. I'm so proud of you. She's here. Our baby is here. Bulong nito habang umiiyak sa tuwa niyang hawak ang kanilang panganay. Nang mahawakan niya ang kanyang anak, ay agad niyang napagtanto na tama nga ang sinabi ng kanyang ina, pati na rin ang kanyang mother-in-law, na sa oras na mahawakan niya ang anak niya, ay para bang bulang mawawala ang lahat ng pagod at sakit na kaakibat ng kanyang panganganak. Ang huli niyang namalayan bago siya tuluyang mawala ng malay ay ang paghalik sa kanya ni Joaquin. Nang magising siya, ay nasa hospital room na siya at nagis na niyang nakadungaw sa crib ng bagong silang nilang anak ang kanyang asawa. Tulog ba siya? Tanong niya dahilan para agad itong mapatingin sa kanya. Kakatulog lang ulit. Galing ang nurse. Maya-maya raw ay pwede mo na siyang padedehin kapag magising na. Kaya mo na ba? May gatas ka na ba? Siguro. Malalaman ko mamaya. Anya habang sinisipat ang kanyang panganay. Galing na rito sina mama. Pero nakauwi na. Nagdala sila ng tinola na maraming malunggay. Baka katulong daw yan para sa pag-breastfeed mo. Saad nito. Gusto mo na bang kumain? Kailangan mo na rin kumain. Teka, kukunin ko. Ikaw, kumain ka na ba? Nakatulog ka na ba? Sunod-sunod niyang tanong pagkakuha sa kutsarang iniabot nito. Medyo nakatulog na ako nung nandito si na mama. Don't worry, I can manage. Gusto mo bang subuan kita? Hindi na, kaya ko na. Tanggi niya. Nga pala, muli niyang panimula pagkatapos ng ilang higop sa sabaw. Sino kamukha niya? Ikaw. Ikaw ang kamukha niya. Pero yung mata, akin. Tugon nitong tinangu-tanguan niya bago muling itinuloy ang pagkain. Dapat lang pagkatapos kong mag-labor ng ilang oras, dapat lang na ako talagang kamukha niya. At dahil ako ng kamukha niya, sige, ikaw nang papipiliin ko ng pangalan mula sa list of names na nabuo natin. I can pick anything. Paninigurong tanong nito na kanyang tinanguan. Anything, as long as nasa list natin. Habang kumukain siya, ay dali-dali nitong kinuha ang kanyang journal. Sabay turo sa pangalan na sa palagay niya ay matagal na nitong gustong piliin. Sora Elise? Sora Elise Gozon. What do you think?
Nakangiti siyang tumango kay Joaquin, sabay turo sa kanyang panganay. Pwede mo ba siyang kunin? Gusto ko kasi siyang buhatin eh. Sabi niya na agad nitong sinunod. Sa pagkakabalikan nila ni Joaquin, buong akala niya ay wala nang mas ikakasaya pa ang kanyang buhay. Ngunit napatunayan niyang mali siya sapagkat tulad ng sinasabi ng kahit na sinong ina na dati niya nang nakasalamuha ay iba nga ang saya at fulfillment na dala ng pagiging isang ina. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, our dear Elise! Happy birthday to you! Kanta ni Amori pagpasok sa kwarto ng 5 taong gulang nilang anak na ang muka ay agad na lumiwanag pagkakita sa kanila ni Joaquin. Mama, Papa, cake ko po ito. Yes, darling. Happy birthday to you. I-blow mo ng candle. Paghihikayat ni Joaquin kay Elise na agad na sumunod at pinaghihipan ang mga kandilang nasa ibabaw ng cake. Pagkalagay niya sa bedside table ng strawberry shortcake na paborito ng anak, ay agad niyang hinalikan ang pisngi nito. At ganoon din ang ginawa ni Joaquin, dahilan para humag-cake ang kanilang una kay Iya. Happy birthday ulit, baby! Bati niya habang nagsisiksikan sila sa malambot nitong kama. Gusto niyo po bang malaman kung anong wish ko? Punong-puno ng kainosentehan nitong tanong. Ha? Akala ko ba sabi mo last year? Hindi pinagsasabi ang wish para matupad. Nalilitong tanong ni Joaquin. Nakausap ko po kasi si Tito Cohen, Papa. Sabi niya, para raw matupad ang wish ko na simula 4 years old ko pa wini-wish, ay kailangan ko raw sabihin sa inyo. Kasi kayo lang daw po makakatupad sa wish ko eh. Bakit? Ano bang wish mo, Elise? Tanong niya habang inaayos ang itim na itim nitong buhok na kay Joaquin naman na. Baby sibling, it doesn't matter kung girl or boy. I just want a sibling, Mommy. Totoo po bang sabi ni Tito Cohen na kayo lang ang makakatupad nun? Ma, 5 na ako. Big girl na ako at ready na maging ate. Kaya please po, bigyan niyo na po ako ng kapatid. Papa, please. Pa, pilitin mo si Mama. Please. Please. Okay. Sagot nito dahilan para agad niyang mahampas ang braso nito. Anong okay? Naniningkit ang matang tanong niya rito. Hon, it's our little princess birthday. We owe her a birthday wish. Saad nito sabay tingin kay Elise na asang-asang nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan namin ni Mama mo ang request mong yan. Talaga po, Papa? Thank you, Papa. I love you and Mama so much. Sige po, dyan muna kayo. Tatawagan ko lang si Tito Cohen para sabihin na nag-agree na po kayong tuparin ang wish ko. Ang galing-galing talaga ni Tito Cohen. Kaya siyang paborito kong tito eh. Tuwang-tuwa nitong sabi bago ito patakbong umalis sa ibabaw ng kama. Bagaman na pagkasunduan na rin nilang pagbibigyan nila sa Elise sapagkat handa na rin siyang muling magbuntis, ay 1 taon pa ang inabot bago siya muling nagdalang tao. At sa pagkakataong iyon ay lalaki na ang laman ng kanyang sinapupunan na napagkasunduan nilang mag-asawa na siyang magiging huli na dahil tulad ng pagbubuntis niya kay Elise noon ay masyado pa ring sensitibo para sa kanya ang ganoong kalagayan. Dumaan man sa samot-saring pagsubok at minsan na nilang sinukuan ng isa't isa, ay ipinagpapasalamat niya na nagawa pa rin nila ni Joaquin na ipaglaban ng isa't isa. Dahilan para tuluyan siyang maniwala na kapag para sa isa't isa ang dalawang tao, maligaw man at magkalayo, ay mahahanap at mahahanap pa rin nila ang daan sa mga nangungulila nilang puso at bisig. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!